Ito pong muli ang Doy TV Sports. Ito po ang ating special content kung saan akin lamang po iahayag ang aking pong obserbasyon at ang aking komentaryo patungkol po sa naganap na trahedya na itinasawi po ng dalawang promising mga bata pong players ng Ateneo. Yan po si Rene Baterbonia at ito naman pong si Divine Adili. Una po sa lahat, ako po ay nakikiramay, taos pusong nakikiramay po sa pamilya ng dalawa pong biktima. Napakaselan po ng topic na ito. Kaya po, minabuti ko pong magkolekta po ng mga impormasyon bago po gawin ang content na ito, dahil ginagawa ko po ito, ang content na ito ay inilalabas ko po ngayon or isinasagawa ko para po makiisa sa sigaw po ng mga tao, no, to know the truth, no, kung ano po talaga ang nangyari dyan. Dahil I believe hindi pa po tapos fully ang investigation. Magkakaroon po ng magko-convene ang Philippine Sports Commission para po pag-usapan ng mga safety niyan. Okay, hopefully hindi po tumagal yan na para pong hearing, no, at wag naman sanang mahaluan pa ng politika. Mapanagot po kung meron mang dapat managot, no, dahil humihingi po ng hustisya ang pamilya po, partikular po ang naghihinagpis na ina ni Rene. Pinanood ko po ang mga interview ng mga dating players po ng Ateneo na sina SJ Belangel, si Nieto, si Asistio, at ito naman pong anak ni Danny Ay, si Ildefonso, parehas po ang kanilang kwento, kumbaga sa salaysay consistent po yung detalye ng kanilang ikinuwento, na ito nga pong training nila ay nangyari po sa Baler, Aurora, at dinescribe po ito na deadly training, no, makailang beses pong inulit yan ng player. At ito nga po ay nabanggit na boot camp, parang military training, At kung ating pong susumahin, dangerous po talaga, no, ang training na ito, lalo na kung hindi ka marunong lumangoy, kasi nga required ka palang mag-swimming. At ang matindi doon, nagulat sila no, na yun palang lugar na yun ang pupuntahan nila. Okay, at hindi ko naman po sinasabi dito, no, na yung naganap na training ng mga former players ay ito rin nung training po ng current composition of the new team, of the team now, no. Okay, hindi ko po sinasabing parehas. Yun po ang ating gustong malaman. Anong klaseng training ang pinuntahan nila doon? Is it parehas po ba ng kila Ildefonso? Diba? We have to know. Okay. Nakinig din po ako ng interview ni Manong Ted at nabanggit po doon ng police. Okay, so pag sasamahin na rin po natin yung police report na napaulat po na wala pong foul play, okay, wala din pong pabigat sa paa ng mga players po natin, okay, at ito po sa kanilang ulat ay natural accident yung nangyari po. At pero po ang nahingan po ng testimonya, parang hindi pa po yung mga players parang coaching staff pa lang ang nahihingan po ng testimonya so far, no. Again, this is a developing story, kaya yan po yung ating aantabayanan, yung manggagaling mismo sa mga manlalaro. I believe or I understand the situation na maselan pa po, no, siguro hindi pa sila makakausap dahil traumatized pa po sila, of course, of what happened. So dito naman tayo sa interview naman po, dahil pinanood ko rin po yung interview nila Paukas, no, at ni Ginoong Homer Saison, at yun nga, nagkwento rin siya at may source daw po si Ginoong Saison, no, doon sa nangyari. At ngayon po, kung babasahin niyo po yung mga comment, ang dami pong nag-bash doon sa tao, na in fairness naman po, siya naman po nag-express, no, ng talagang kalungkutan din, as being a parent. Pero para po sa mga fans, no, or mga tagapakinig, para pong naging insensitive daw po yung mga pananalita doon. At may linya pa nga po doon na na parang may consent daw po ang mga magulang, no. Tapos yun nga lang, nung tinanong po yung mismong mother po ni Rene, hindi po, she's not aware, no, kaya nagulat siya, bakit nasa tubig, hindi naman swimmer yung anak niya, basketball player,
Di po ba? So, kung alam niya lang na gano'n, di po ba, edi sana napag-usapan ng husto. Parang gano'n po yung sinabi po ng naghihinagpis po na magulang. Ano po. Tsaka, ang sa akin po, na obserbasyon ko dito, base na din po dun sa sinabi ni Tinong Homer, na parang kino-question pa, no? Yung lugar na wala bang warning, at mabagal yung rescue. Pero para sa akin, given na po kasi na mabagal talaga sa atin. Kailan po ba bumili sa Pilipinas? No? Kumbaga, dapat kung ikaw po ay magsasagawa ng training, kung ano mang klaseng training yan, kung yan ba ano lamang, simpleng team building o boot camp, okay? Or military training, di pa po natin alam. We have to know from them. Dapat, di ba may nandyan na yung ambulansya? Di ba dapat may mga equipment ka na dyan ready? Di ba? Kasi hindi mo control eh. Nabanggit ng dating players na may muntik ng malunod, di po ba? Nasagip siya, no? Sa kabutihang palad, ano po. So doon pa lang parang it's indication na dapat ba dito ang training? Di ba nagsilbing warning sana yun? Na dapat palitan na lang. Palitan yung lugar, no? Ang biggest question dito, kailangan pa talaga na ito'y gawin sa place like Baler, place like Aurora? Hindi ba ito pwede sa ating mga modernong pasilidad? Kung kailangan po talaga ng tubig, I understand, iba po ang training ng ating mga coaches, no? Pero pwede po bang gawin na lang natin yun sa swimming pool na lang? Kasi hindi po natin control, no? Yung tubig eh. Biruin nyo sa ulat po, di ba? Ng pulisya, nasa mababaw lang po naglalakad eh. Itong ating mga players eh, no? Particularly yung dalawa po nating batang na biktima, no? Pero sila po biglaan na lang silang napunta sa malalim, di po ba? At yun nga, nalunod sila sa kasamang palad. So yun po ang ko dyan, no? Ang nakulit ko pong information so far. At sa akin nga po, sa aking obserbasyon, ayoko po mag-prejudge, no? Dahil sabi ko nga, hindi ko sinasabing yun ang training, no? Magkaparehas, we have to know from them. At wala po tayong sinisisi dito. Pero I truly believe na dapat po may accountability dito. Diba? Dahil mahirap pong tanggapin na aksidente lang ito eh. Hindi. We have to know the truth. At kung meron pong dapat managot, dapat po bigyan ito ng hustisya. Ano po? Para po sa kapakanan din ng mga kaanak. Okay, at again, this is a sensitive matter po talaga. Kaya hanggat maaari, ako po nasa malayong lugar, inantay ko po ng magsalita. Yung may mga nalalaman po talaga dito, no? At sabi ko nga, huli po ako lagi, no, na nagtatapik dahil gusto ko pong malaman yung facts, no? Kaya po nakabatay po tayo sa mga reports. So, yun lang po muna ang aking take dito, no? At gusto ko lamang po na, yun nga, huminahon po tayo at wag po nating tigilan ito, no? Na parang nasisisi pa yung ilang mga vlogger dahil nire-release daw yung mga ganito. Pero alam nyo po, base po sa pagkakakwento ng nanay po ni Rene, through social media lang din niya nalaman yung updates eh. Kasi isang beses lang siya, correct me if I'm wrong, na natawagan at incomplete information pa po. So yun po eh. Siguro kung ano yung mga finifeed ng mga netizens natin, ng mga vloggers, no? Kung sabagay, yun pa yung it's either two things po eh. Kaya kailangan natin maging mapagmatsyag dito kung factual po ba or exaggerated. Di po ba? At wag nating pipigilan yung flow ng information. Di po ba? Dahil sa bandang huli, madedetermine din po natin kung ano ang tama dyan. Okay? So yun lang po ang aking masasabi sa ngayon. At ako po ay nakaantabay sa development po ng sitwasyong ito, sa masakit na pangyayaring ito. Maraming salamat po.